Kailangan mong makabalik ka agad sa piling ko kung ayaw mong mamatay. Sabongero yung manliligaw mo, baby. Ay bakit ikay mukhang hinang-hina? Nangaano ka eh, ha? Sabongero. Magandang gabi po sa inyo, Sir Jupiter, at sa lahat ng mga tagapakinig ng inyong YouTube channel na Kwentong Takip Silim. Ako po si Fatima, 38 years old, isang barista sa isang sikat na coffee shop sa Pilipinas. Bata pa lang ako ay mahilig na ako sa kape. Natutunan ko po ang pag-inom ng kapeng barako sa murang edad. Sa Batangas po kasi ako isinilang at lumaki kung saan sikat at dinadayo ang aming Batangas Coffee, aka Kapeng Barako. Si Lolo Gusting po, ang tatay ng nanay ko, ang palagi kong kasama noon sa probinsya sa tuwing nagkakape ako, habang nag-aalmusal ng mainit na pandesal at kesong puti. At si Lolo Gusting ko rin po ang nagkwento sa akin ng istoryang ibabahagi ko sa inyo ngayon. Dati raw pong lulong sa sabong ang Lolo Gusting ko. Marami raw siyang alagang panabong na manok. Binata pa lang siya, mahilig na siya sa sabong hanggang sa makilala niya ang lola baby ko na anak ng isang sikat na manggagamot. Magandang araw ho, Aling Meding. Nandiyan po ba si baby? Oh, Gusting. Anong kailangan mo sa anak ko? Gusto ko po siyang makausap, Aling Meding. Maraming ginagawang anak kong si baby. Wala siya ngayon. Inutusan ko sa kakahuyan para mamitas ng mga halamang gamot. Alay, wala raw. Ay baka naman tinatago nyo lang sa kumpare ko, Aling Badeng. Aling Badeng. At sino naman tong damuhong kasama mo, Gusting? Si Pancho po, Aling Meding. Tropa ko pong Batanggenyo. Alay, magandang araw sa inyo, Lula. Lola, Aray! Nangaano ka eh, ha? Inaano mo ko eh. Kung makalola ka, pre, paano papayag yung isasama mo si baby sa sayawan? Huwag kang nangaano ka eh, Pancho eh. Gusting! Nandito ka pala. Pancho, kamusta naman? Ako gay okay lang. Gawa ng ikay aking nasila yan, bebe. Agoy! Ano namang ginawa ko para eh? Akin yan eh. Inaano mo baby ko eh. Baby ko yan eh. Binibigyan kita babala, ha? babala? Asa ko ni babalo? Aray! Shut up your face or I will kill you. Ay magsilayas nga kayong dalawang gonggong. Hindi ako natatawa sa mga hirit nyo. Panahon pa ni Chiquito yung banat nyo. Nay, ano ba? Tawa ng tawa si baby ko eh. Baby mo? Baby niyo? Nay, tama na. Nandito na ho ako. Ang init sa gubat. Naglibot po ako. Pero hindi ho ako nakapitas ng oregano at dahon ng madre de cacao. Sana pala sinamahan kita eh, no? Kaya ko na yun mag-isa, Gusting. Ano nga palang ginagawa mo dito sa bahay? Magpapagamot ka ba kay nanay? Magpapatulay! Aray! Anong pagtutuli, ha? Matagal nang nakalabas ang ulo ko. Nangaano ka eh, ha? Ulo? Ulo saan? Sa pantalon niya? O sige, isa pangapas mo sa akin ng dyaryo. Alay, ibubulgar ko ang sikret mo na hindi ka nagsisipilyo araw-araw. Aray! Umuwi ka na nga, ha? Huwag mo ko inaano. Aanuin kita, Pancho. Hindi, baby. Yayayin lang sana kita sa sayawan mamayang gabi sa plaza. Kung papayagan ka ng nanay mo. Sayawan. Oy, bakit? Marunong ka bang sumayaw? Oy, Gusting, hindi ba't puro sabong lang naman ang alam mo? Nay! Oy, bakit? Totoo naman. Sabongero yung manliligaw mo, baby. Ayokong magkaroon ng manugang na sugarol. Hindi naman ako sugarol, Aling Meding. Limagan ko lang yung magsabong, ha? Natutunan ko lang yun sa tatay kong nadedo. Yang ama mo, bukod sa sabongero na, babaero pa. Kaya tingnan mong nangyari sa nanay mo, Gusting. Nagkaroon ng kuliling
Dahil palagi naghihintay sa tatay mong hindi umuwi ng bahay. Alam ko lahat yan. Dahil ako ang nanggagamot sa nanay mo na nasiraan ng bait. Alay, hindi ko alam ang nanay mo pala balew. Hindi lang nabaliw. Abay, tanga pa. Nag-asawa ba naman ang sabongero? Nay, tama na po. Iniimbita lang naman ako ni Gusting sa sayawan sa plaza. Kung ano-ano na uyang sinasabi niyo eh. Pasensya ka na sa nanay, Gusting ah. Pagod lang kasi sa paggawa ng mga gamot. Sige, sasama ako sa'yo mamayang gabi sa sayawan. Makikifiesta ako sa bayan kasama mo. Talaga, baby? Salamat. Sige. Susundin kita dito sa bahay ninyo mamay alas 6 ng gabi, ha? Sige, hihintayin kita. Ay, naku baby. Bahala ka. Aling Badeng, Miding! kayo gay may kapartner na sa sayawan. Ay, ulol mo. Hindi ako nakikipag-date sa tulad mo. Hala, layas! Oh, gago. Tignan mo. Tanda-tanda na papatulan mo pa. Huwag mo kong inaano, Aling Bading. Aling Bading. Nangaano ka ha? Nang gabing yun ng pasayaw sa plaza, sinagot raw si Lolo Gusting ni Lola Baby ng matamis na oo. Naging magkasintahan sila. Isang bagay na inilihim nila kay Aling Meding. Tumagal ang halos 2 taon. Niyaya na ng lolo ko ang lola ko na magpakasal. Pero tumutol si Aling Meding. Mahal ko si Gusting, Nay. Nagmamahalan po kami, Aling Meding. Sapat ba yung pagmamahal mo para buhayin mo ang anak ko? Handa ko po gawin lahat para sa anak ninyo, Aling Meding. Pumayag na po kayo. Magpakasal kami. Nay, nasa wastong gulang na rin naman po ako. Napapag-iwanan na ako ng mga kababata ko. Lahat sila may asawa na. Ako na lang ang walang asawa. Eh, desisyon mo yan. Buntot mo, hila mo. Hoy, Gusting. Papayag ako na pakasalan mo ang anak ko. Pero sa oras na paiyakin mo si baby, Hindi po ako nagpapayak ng sanggol, ng baby. makinig ka! Tandaan mo, kahit nakabauna ako sa hukay, babangon ako para multuhin ka. Nay, ano ba yung sinasabi mo? O halika na sa kusina, may ituturo ako sa'yo. Umuwi ka na, babalo! Natuloy ang kasal ni na Lolo Gusting at Lola Baby kahit na hindi sang-ayon ang nanay ni Lola. Hindi nagtagal, nagkaroon ng matinding karamdaman si Aling Meding. Bilang manggagamot, hindi niya napagaling ang sarili niya sa hindi malamang dahilan at tuluyang namatay. Nay, bakit niyo ako iniwan? Baby, kalmahin mo loob mo ha. Tanggapin na lang natin ang kamatayan ni Nanay Meding. Alay, tama si paring Gusting. Mag-celebrate na lang tayo. Ha? Alay, ibig ko sabihin matuwa tayo. Aray, Nangaano ka na naman eh. Paano natutuwa yung asawa kong namatay ng nanay niya? Gago! Lumipas ang ilang buwan at naging sabik na naman si Lolo Gusting sa pagsasabong. Palagi raw kasing panalo ang manok niya. Halos buong araw raw siyang nagsasabong noon. Gusting, bakit ngayon ka lang umuwi? Alas 10 na ng gabi ah. Pasensya na mahal ko ha. Nagpainom kasi ako sa tindahan ni Mang Lilong. Nanalo na naman ng manok eh. Tsaka si paring Pancho, nagsuka pa. Hindi ko maiwan basta. Ilang linggo ka ng ganyan. Alam mo bang hindi pa ako naghahaponan sa kahihintay sa'yo? Lumaon pa ang panahon. Inamin ni Lolo Gusting na napabayaan na niya ang buhay may asawa niya. Mas gusto niya pang magsabong sa talpakan kesa ang manatili sa bahay kasama si Lola Baby. Isang umaga, nakita niya raw si Lola Baby na may binubutingting sa lumang baul ng nanay niya.
na nakatago sa kusina. Mahal, ano ba yung kinakalkal mo sa lumang baul ng iyong ina? Wala. Wala, mahal ko. Nagtimpla lang ako ng pinakamasarap na kapeng barako para sa'yo. Hinigop ni Lolo Gusting ang mainit na kape. Halos maubos niya raw ang isang buong tasa sa sobrang sarap ng pagkakatimpla ni Lola. Napakasarap ng kapeng ito. Ubus ko na, oh. Mabutit na gustuhan mo, mahal ko. Pwede ka na magtrabaho sa bukid habang maaga pa. Pero, hindi ka na pwedeng gabihin pa, mahal ko. Bakit naman, baby ko? Dahil kapag hindi ka umuwi ng maaga, mamamatay ka. Ha? Mamamatay? Nilagyan ko ng kakaibang halamang gamot ang kape na ininom mo. Ginawa pa ng yumao kong inang lason na to. Lason? Lason na unti-unting papatay sa'yo. Kapag hindi mo na inom ka agad ang pangontra dito, Nasaan ang pangotra sa lason na nilagay mo sa kape ko, ha? malalaman mo kapag umuwi ka ng maaga. Nakangiting hinalikan ni Lola Baby si Lolo Gusting bago sa binulungan nito sa kanang tenga. Kailangan mong makabalik ka agad sa piling ko. Kung ayaw mong mamatay. Nangatog ang tuhod ng lolo ko sa sinabing yun ng lola ko. Lumisan siya ng bahay na balisa at puno ng pag-aalala. Pinakiramdaman niya ang sarili hanggang tanghali. Nakaramdam raw siya ng panghihina at panglulumo. Alay mo kung napalabang ka kagabi, pare ah. Huwag mo kung anuin, ha? Masama pakiramdam ko, Pancho. Ikaw kayo nasobrahan sa lamon na. Hindi, tarantado. Ay bakit kayo mukhang hinang-hina? Nangangatog ang tuhod mo. Eh sinabi ko na sa'yo, kakain ka ng balot bago ka makipagdimbaan kay Bibe. Hindi ko siya inaano. Hindi kami nag-ano ang gabi-gabi. Huwag kang ano dyan, ha? Lumayas ka sa harapan ko, yago. Pinagpawisan si Lolo Gusting ng malamig at nakaramdam ng pagkahapo. Hindi niya alam kung iniisip niya lang ang lahat o sadyang unti-unti na siyang nalalason. Sa takot ng lolo ko na mamatay sa bukid, hindi na siya nakadaan pa sa sabungan. Umuwi na siya agad at nagbalik sa lola ko bago pa raw lumubog ang araw. Ba? Napakaaga mo naman yata umuwi, mahal ko. Kumusta ang pag-aararo sa bukid? Natapos mo ba? Hindi ko pa natatapos ang gawain ko sa bukid, baby ko. Hindi kasi ako makapagtrabaho ng mabuti, eh. Bakit? Dahil ba sa hindi ka nakapagsabong kanina? Hindi, baby ko. Nakaramdam ako ng panghihina, pagkahapo, at parang unti-unti akong nauupos na tulad ng kandila. Hindi ko mawaglit sa isipan ko na nilagyan mo ng laso ng kape ko. Huwag kang matakot, mahal ko. Halika na, kumain na tayo ng hapunan. Mamayang gabi, ipapainom ko sa yung pangontra sa lason. Bakit hindi ngayon? Ako rin eh, ha? Aanuin kita eh. Hindi maaari, sabi ng nanay ko. Yun ang turo niya sa akin eh. Ako raw ang kailangang magdesisyon. Mamayang gabi bago ka matulog, doon ko palang ipapainom sa yung pangontra sa lason. Hindi raw napalagay si Lolo Gusting simula hapunan hanggang mag-alas 10. Para raw siyang asong nakatanghod sa lola ko. Naghihintay sa pangontra sa lason na ibibigay sa kanya ng lola ko na abala noon sa pagliligpit ng pinagkainan. Hindi nagtagal. May kinuha na naman daw na botelyang itim ang lola baby ko sa lumang baul ng nanay niya at nagpunta sa kusina. Pagbalik daw nito, may dala ng mainit na baso ng barakong kape.
Mahal ko, inumin mo na itong mainit na kape na hinanda ko para sa'yo. Kape sa gabi? Nasa kape na hawak mo ang pangontra sa lason. Inumin mo na yan kung ayaw mong mamatay. Mapaso-paso na hinigop ni Lolo ang mainit na kape na may pangontra. Inubos niya raw ito sa takot niyang baka mamatay siya sa lason na ibinigay rin sa kanya ng kanyang asawa. Nakapagtatakang imbis na magising, ay inantok raw si Lolo Gusting sa ininom na barakong kape. Paggising niya ng sumunod na araw, wala na raw siyang maalala sa nangyari noong nagdaang araw. Napakasarap namang kapeng ito. Ubus ko na oh. Mabutit na gustuhan mo, mahal ko. Pwede ka na magtrabaho sa bukid habang maaga pa. Pero hindi ka na pwedeng gabihin pa, mahal ko. Bakit naman, baby ko? Dahil kapag hindi ka umuwi ng maaga, mamamatay ka. Ha? Mamamatay? Nilagyan ko ng kakaibang halamang gamot ang kape na ininom mo. Ginawa pa ng yumao kong inang laso na to. Laso na unti-unting papatay sa'yo kapag hindi mo nainom ka agad ang pangontra dito. Nasaan ang pangontra sa laso nilagay mo sa kape ko, ha? Malalaman mo kapag umuwi ka ng maaga. Kailangan mo makabalik ka agad sa piling ko kung ayaw mong mamatay. Tumagal ng 1 buwan ang panlalason na ginawa ni Lola Baby kay Lolo Gusting. Paulit-ulit, araw-araw. Dahil dito, hindi na nakapagsabong pang muli ang lolo ko. Pero nagbago ang takbo ng pangyayari. Nang isang araw, ay yayain si Lolo ng kumpare niyang si Pancho na magsabong sa talpakan. Ay bakit ikay mukhang hinang-hina? Oy, Pancho, nananahimik ako dito. Huwag mo kong pinag-ano-ano, ha? O bakit? Saan ba punta mo? Hindi mo ganing mimiss ang talpakan? Noong tanghali ding yun, ay sumama sa sabungan si Lolo Gusting kay Pancho na adik din sa sabong. Lingid sa kaalaman niya, ay sinundan pala siya ni Lola Baby at nakita siyang nagsasabong ulit. Pag-uwi sa bahay ni Lolo ng gabing yun, hindi na niya nadatnan pa si Lola Baby. Isang liham ang naiwan sa pagkainan. Binasa ito kaagad ng lolo ko. Hindi ka na talaga magbabago, Gusting. Nagsabong ka na naman. Maghiwalay na tayo. Hindi na ka uuwi. Paalam. Natakot si Lolo Gusting na mamatay ng gabing yun. Kinalkal niya ang kusina at hinanap ang pangontra pero wala na doon ang baul ng yumaon niyang biyenan. Nagkaideya siya na pumunta sa dating bahay ng biyenan niya. Doon lang umuwi ang asawa ko. Kailangan ko siyang puntahan sa dating nilang bahay. Nang hihina at nangangatal na tinahak ni Lolo Gusting ang madilim na daanan papunta sa bahay ni Aling Miding na biyenan niya. Nang makita niya ang lumang bahay, nakaramdam siya ng kakaibang hilakbot. Madilim ang buong paligid at tila wala si Lola Baby sa loob nito. Nilapitan ni Lolo ang pintuan ng bahay. Kakatok na sana siya nang biglang bumukas ang kawayang pinto at tumambad sa mukha niya ang nabubulok na mukha ng kanyang biyenan. Multo! Tumakbo si Lolo Gusting papalayo pero biglang humarang sa daanan niya ang multo ng kanyang biyenan. Hindi kita patatahimikin! Papatayin kita! Nang hihilakbot na tumakbo papauwi sa bahay ang lolo ko, takot na takot raw siya na mamatay sa laso nung gabing yun. Sa sobrang takot niya, iniyaya niya ang kumpare niyang sabongero para uminom ng alak. Nilasing niya ng todo ang sarili hanggang sa mag-umaga.
Multo? Ako ga'y pinagluloko mo, paring Gusteng. Imposibleng si Aling Bading, si Aling Meding yawn. Matagal na siyang patay eh. Hindi ako makatulog, Pancho. Kaya tayo nagniinuman ngayon para antukin. Pero parang mas lalo kong naprapraning sa kwentuhan natin eh. Gusto mo gang makatulog ng maimbeng? Ah, Akin na yan, Jaryo. aray! Aba, oo nga. Hindi ka makatulog. Titinilasin ko mukha mo. Ako ba hinampas mo ng dyaryo, gago? Dapit hapon na nang magising ng lolo ko, Sir Jupiter. Akala niya raw, isa na lang siyang kaluluwa nang bumangon siya. Pinisil niya ang pisngi niya at nasaktan siya. Dinibdiban niya ang sarili niya at nasaktan siya. Nasaktan ang puso niya nang maramdaman niyang buhay nga siya. Pero mag-isa na lang at wala ng asawa. Baby! Baby ko! Nasaan ka? Asawa ko, uwi ka na. Hindi na ako magsasabong. Balikan mo lang ako. Baby ko! Naging pariwara ang buhay ni Lolo Gusting nang hindi na umuwi pa si Lola Baby sa bahay. Nalugmok siya sa pag-iisa nang hindi niya ito matagpuan sa kahit saang bayan. Bukod sa kalungkutan ay matagal niya raw pinag-isipan kung bakit walang talab ang lason na nilagay ni Lola sa kape niya nung araw na pumuslit siya para magsabong. Hindi naman siya nakainom ng pangontra, pero buhay pa rin siya. Laking tuwa ni Lolo Gusting nang dumating si Pancho sa bahay isang araw. Parang Gusteng! Parang Gusteng! Agoy! Bakit mo ako sinampal ng tsinelas sa mukha? Kanina pa ako nakatayo dito sa tabi mo. Sigaw ka ng sigaw. Nangaano ka ha? Ano may gusto mo, ha? Alay, alam ko na kung saan matatagpuan ang bibi mo. Ha? Talaga? Saan? Noong gabing yun ay naligo at nagbihis ng malinis na polo at pantalon ng lolo ko at hiniram ang gitara ng kumpare niyang si Pancho. Tinungo nilang magkaibigan ang kubo at doon sa durungawan ng maliit na kubo, nasilayan niyang muli ang babaeng nagpatibok ng puso niya. Ang babaeng minahal niya pero pinaiyak niya nang dahil sa sabong. Tinipa ni Lolo Gusting ang korda ng gitara at Ako ang magigitara. Ikaw ang kumanta. Ay, sige. Pasok! Gilyo ko'y pakinggan. Awit na mapanglaw. Aray! Bakit na naman? Asawa ko yan ha? Inaano mo sa akin Baby ko yan Akala ko magigitara ka lang ha? Ako ang kakanta Sorry na. O sige, eto na. Pasok! Oh, ilaw. Sa gabing malamig, wagis mo'y bituin sa langit. O tanglaw, sa gabing tahimik, larawan mo, neneng, nagbigay sa'kin ay. Wala bang bago, Pancho? Baka si Aling Meding mabubuhay ulit. Si Baby yung hinaharanan natin Ayusin mo, ha? Ayusin mo, Pancho, ha? Alay, sige. Pasok ka na agad. Yung English ka, ha? tinitigan raw ni Lola si Lolo sa mga mata habang nakadungaw sa bintana. Maya-maya pa ay umagos ang mga luha nito. Baby, asawa ko. Huwag ka sanang umiyak. Hindi ko kaya nakikita kang nasasaktan. Patawarin mo ako sa bisyo ko.
Magmula ngayon, hindi na ako magsasabong. Pangako. Sumama ka lang sa akin, baby ko. Kung hindi pa sapat ang ginagawa ko, ha? Pakinggan mo ang awiting ito. Lumabas raw ng kubo si Lola Seva at tumayo sa pintuan habang pinapakinggan si Lolo Gusting. Umuwi ka na, baby. Hindi na ako sanay na wala ka. Mahirap bang mag-isa. At sa gabi nahanap-hanap kita. Hanggang kailan akong maghihintay na makisama ka muli sa buhay kong puno ng paghihirap. Umuwi ka na, baby. Umuwi ka na, baby. Ay! Umuwi ka na, baby. Umuwi ka na, baby. Umuwi ka na, baby. Umuwi ka na, baby. Uwi ka na, baby. Yeah. Uuwi na ako, asawa ko. Salamat, baby ko. Mahal na mahal kita. Basta tutuparin mo ang iyong mga pangako. Habang buhay akong gagawa ng kape mo. Lalasunin mo na naman ako, ha? Walang lason, Gusting. Inimbento ko lang ang lahat ng yon. Wala ring pangontra sa lason kung ganon. Wala. Pero may pampalimot. Ito ang huling halamang gamot na tinimpla ng nanay ko bago siya namatay. Ang sino mang makakain ng gamot na ito ay makakalimot agad sa nangyari sa nakaraan. Pinainom mo ako nun? Oo, para magtanda ka at matuto. Matakot. Nagbunga naman ng maganda, hindi ba? Pero sinira mo ang pagbabago na yon nang mabitag ka na naman sa pagsasabong. Huwag mo na ako muling papainumin ng pampalimot ng gamot, ha? Bakit? Dahil ayoko makalimutan ka. Hinalikan ni Lolo si Lola at inaya itong magsimulang muli. Magmula noon ay hindi na nagsabong pang muli ang Lolo Gusting ko. At diyan nagwawakas ang kakaibang buhay ng pag-ibig ng lolo kong mananabong. Sana po ay kinilig kayo sa kwento nila ni Lola. Maraming salamat po sa pagkakataon na makapagbahagi ng istorya sa YouTube channel ninyo, Sir Jupiter. Kapag may oras po kayo, dumaan po kayo sa coffee shop namin at ililibre ko po kayo ng aming specialty, ang kapeng barako with choco chips. Walang lason, purong pag-ibig lang. Mua-mua, chup-chup. Hanggang sa muli, paalam. Oy, pag may time, talagang dadaan ako sa coffee shop ninyo. Di mo nga lang sinabi kung saan. Magkasuyo buong gabi. Masaya't Nangano ko ha? Magkasuyo buong gabi. Walang brief, walang panty. Magkayakap sa buong magdamag. And maybe strangers in the night can be lovers for the rest of our life.